Sa gitna ng mataas na pressure ng playoffs, isang matinding desisyon ang inilabas ng Lakers at hindi ito tungkol kay LeBron at Luka. Ang mas nakakagulat, si JJ Redick mismo ang nagsabi na may tiwala siya kay Bronny para tumulong sa playoffs. Oo, isang rookie sa pinaka-critical na stage ng season. Hindi ito normal at hindi rin ito basta-basta. Tanong ngayon, ito ba ay confidence move o isang sugal na pwedeng sumabog sa mukha ng Lakers? Direkta ang sinabi ni JJ Redick, "We're gonna have to have all hands on deck." Ibig sabihin, hindi sapat ang star power lang. Hindi sapat si LeBron, hindi sapat ang starters. Kailangan lahat gumalaw, lahat may ambag. At dito pumapasok si Bronny James. Ayon kay Redick, malaki ang improvement ni Bronny, lalo na sa shooting. Hindi pa siya elite shooter, pero sapat para respetuhin ng depensa. At sa playoffs, mahalaga yan. Kapag hindi ka kayang iwanan sa perimeter, nagkakaroon ng space ang main scorers. Ibig sabihin, kahit hindi siya primary option, may impact pa rin siya sa spacing ng Lakers offense. Pero mas binigyang diin ni Redick ang depensa ni Bronny. Body positioning, discipline at awareness, ito ang mga bagay na pinapansin ng coaching staff. Sa playoffs, hindi lang scoring ng laban. Madalas, depensa ang nagdidesisyon kung sino ang mananalo. At kung si Bronny ay kayang mag-hold ng sarili niya sa defensive end, malaking bagay na yun. Ngayon, maging totoo tayo. Rookie pa rin siya. At sa playoffs, bawat possession parang buhay o kamatayan. Walang easy plays, walang relaxed moments, lahat calculated. Kaya risky pa rin ito. Isang maling rotation, isang late closeout, pwede agad maparusahan. Pero bakit pa rin siya pinagkakatiwalaan? Dahil sa role niya. Hindi siya kailangan maging bida. Hindi siya kailangan mag-20 points. Ang kailangan lang sa kanya, energy, hustle, defense, at tamang desisyon. Kung magawa niya yan ng consistent, kahit sa limitadong minutes, pwede siyang maging silent contributor na hindi napapansin pero ramdam sa laro. At dito nagiging interesting ang sitwasyon. Dahil kasabay nito, may malaking factor na pabor sa Lakers, ang schedule. Sa series laban sa Houston, may tig 3 days pagitan bawat laro. At ayon kay Redick, malaking tulong ito para kay LeBron James. Sa edad na 41, bawat pahinga mahalaga. Hindi na ito yung LeBron na kayang maglaro ng sunod-sunod na high-intensity games nang walang epekto. Kapag may sapat na rest, mas fresh siya, mas sharp ang decision-making, at mas efficient sa offense. Ibig sabihin, mas kontrolado ang laro ng Lakers. Pero may kapalit ito. Kailangan pa rin niya ng suporta. Hindi pwedeng si LeBron lang ang gagawa ng lahat. Kailangan ng secondary contributors. Kailangan ng players na gagawa ng maliit pero critical na bagay. Extra pass, defensive stop, loose ball recovery. At dito papasok ang tunay na test kay Bronny. Kung mag-step up siya, kahit sa maliit na paraan, pwede siyang maging X-factor. Isang steal, isang defensive stop, isang timely three. Minsan, yan na ang nagbabago ng momentum ng buong laro. Pero kung hindi siya ready, pwede itong maging weakness na target ng kalaban. At sa playoffs, walang patawad ang mga teams. Aatakihin nila kung sino ang tingin nilang mahina. Kaya ang tanong, handa na ba talaga si Bronny sa ganitong level ng pressure? O baka masyado pa itong maaga para sa kanya? At para kay JJ Redick, malinaw, handa siyang i-take ang risk. Sa dulo, hindi lang ito simpleng rotation decision. Isa itong statement. Ipinapakita nito na ang Lakers ay willing magtiwala, willing mag-risk, at willing magbigay ng oportunidad kahit sa pinaka-critical na panahon. Pero sa playoffs, iisa lang ang mahalaga, resulta. Ngayon, nasa inyo na. Tama ba ang desisyon ni JJ Redick na pagkatiwalaan si Bronny James sa playoffs? O sa tingin nyo, dapat mas safe at mas experienced players ang gamitin sa ganitong sitwasyon?